Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, isang malaking good news ang dumating para sa modernisasyon ng Philippine Navy. Opisyal nang pinirmahan ng Pilipinas at Japan ang agreement para sa transfer ng mga sikat na Abukuma-class destroyer escorts papunta sa Philippine Navy. Ito ang isa sa pinakamalaking defense cooperation development sa pagitan ng dalawang bansa nitong mga nakaraang taon, at marami ang naniniwala na malaking tulong ito para mapalakas ang kakayahan ng ating hukbong dagat. Ayon sa mga ulat, nangyari ang pirmahan ng kasunduan kasabay ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan. Kasama sa mga bagong kasunduan ng dalawang bansa ang military information sharing, maritime cooperation, at maging ang usapin tungkol sa maritime border delimitation. Pero sa lahat ng ito, ang pinakaumani ng atensyon ay ang paglipat ng mga Abukuma-class warships sa Pilipinas. Para sa maraming Pilipino, matagal nang hinihintay ang ganitong development. Ilang taon nang pinag-uusapan ang posibilidad na magbigay ang Japan ng retired ngunit modernong warship sa Pilipinas bilang suporta sa maritime security ng bansa. At ngayon, mukhang tuluyan na itong nagiging realidad. Pero ano nga ba ang Abukuma-class destroyer escort? Ang Abukuma-class ay isang klase ng destroyer escort na ginawa para sa Japan Maritime Self-Defense Force o JMSDF. Bagamat hindi ito kasing laki ng mga advanced destroyers ng Japan ngayon, kilala naman ang mga barkong ito sa pagiging maaasahan lalo na sa coastal patrol at anti-submarine warfare missions. Unang pumasok sa serbisyo ang mga barkong ito noong dekada 80. Dinisenyo sila para bantayan ang mga coastal waters ng Japan laban sa submarine threats noong panahon ng Cold War. Kaya naman kahit medyo may edad na ang mga barko, nananatili pa rin silang mahalagang assets lalo na para sa patrol at maritime security operations. May displacement itong humigit kumulang 2,000 tonelada at kayang mag-operate sa iba't ibang kondisyon ng dagat. Armado rin ito ng anti-ship missiles, torpedoes, naval guns, at close-in weapon systems para sa depensa laban sa missiles at aircraft. Bukod dito, mayroon din itong sonar systems na mahalaga sa pagtuklas ng submarines. Para sa Philippine Navy, malaking leap forward ito. Kung ikukumpara sa ilan sa mga kasalukuyang barko ng Pilipinas, mas advanced pa rin ang sensors at combat systems ng Abukuma-class. At higit sa lahat, makakatulong ito para mas mapalawak ang kakayahan ng bansa sa anti-submarine warfare, isang aspeto na matagal nang kulang sa Philippine Navy. Sa kasalukuyan, patuloy ang modernization efforts ng Pilipinas dahil sa tumitinding sitwasyon sa West Philippine Sea. Sa dami ng foreign vessels na pumapasok sa ating exclusive economic zone, malinaw na kailangan ng bansa ng mas maraming modernong barko para sa patrol at territorial defense. Dito pumapasok ang Japan. Sa mga nakaraang taon, unti-unting lumalalim ang defense cooperation ng Japan at Pilipinas. Hindi lang ito simpleng partnership kundi tila nagiging strategic alliance na rin sa usapin ng regional security. Nauna nang nagbigay ang Japan ng mga patrol vessels sa Philippine Coast Guard. Nagkaroon din ng radar transfer projects at military assistance programs. Ngayon naman, mukhang mas seryoso na ang Tokyo sa pagtulong sa pagpapalakas ng naval capability ng Pilipinas. Ayon sa ilang defense analysts, hindi lang simpleng donation o transfer ang usapan dito. Isa itong malinaw na mensahe na handang suportahan ng Japan ang Pilipinas sa pagpapanatili ng stability at freedom of navigation sa Indo-Pacific region. Hindi rin may kakaila na konektado ito sa lumalaking tensyon sa South China Sea. Habang patuloy ang agresibong kilos ng China sa disputed waters, mas maraming bansa ang nagiging concerned sa seguridad ng rehiyon. Kaya naman mas nagiging aktibo rin ang Japan sa pakikipagtulungan sa mga bansang may kaparehong interes tulad ng Pilipinas. Sa katunayan, ilang beses nang nagsagawa ng joint exercises ang Japanese at Philippine forces nitong mga nakaraang taon. May mga high-level defense talks din na regular na ginaganap para mapalawak pa ang military coordination ng dalawang bansa. At ngayong may opisyal ng kasunduan para sa Abukuma transfer, marami ang naniniwala na ito ay simula pa lamang ng mas malalim na defense partnership. Ayon sa mga ulat noong Mayo, target umano ng dalawang bansa na mapabilis ang transfer ng hanggang 6 na Abukuma-class vessels. Kapag natuloy ito, malaking dagdag ito sa bilang ng modernong surface combatants ng Philippine Navy. Isipin ninyo, 6 na Japanese destroyer escorts ang posibleng idagdag sa fleet ng Pilipinas.
Para sa isang bansa na matagal na umasa sa mga lumang barkong galing Amerika at ibang bansa, napakalaking development nito. Hindi man ito pinakabagong klase ng destroyer sa mundo, malaking upgrade pa rin ito para sa kakayahan ng Philippine Navy. Marami rin ang nagtatanong kung magiging fully armed ba ang mga barkong ito pagdating sa Pilipinas. Sa ngayon, wala pang kumpletong detalye tungkol sa final configuration ng mga barkong ililipat. Posible ring magkaroon ng modifications depende sa pangangailangan ng Philippine Navy at sa kasunduan ng dalawang bansa. Ngunit kahit sa basic configuration pa lamang, malaking tulong na ito sa maritime patrol operations ng bansa. May ilan ding observers na nagsasabing maaaring magsilbing training platform ang Abukuma class para sa future generation ng Filipino sailors at naval officers. Dahil mas advanced ito kumpara sa ilang existing assets ng Navy, makakatulong ito sa pag-develop ng operational experience ng ating mga tauhan sa paggamit ng mas modernong combat systems. Bukod dito, posibleng maging stepping stone rin ito para sa future acquisition ng mas advanced Japanese defense equipment. Sa totoo lang, mabilis na nagbabago ang security landscape sa Indo-Pacific. Kaya naman parami ng parami ang defense agreement sa pagitan ng allied at partner countries. Ang Pilipinas, bilang isang maritime nation, ay kailangang makasabay sa pagbabagong ito. At mukhang naiintindihan ito ng administrasyon. Sa ilalim ng kasalukuyang gobyerno, mas naging agresibo ang Pilipinas sa pagpapalakas ng defense ties sa iba't ibang bansa tulad ng United States, Japan, Australia, at maging European partners. Layunin nitong mapalakas ang external defense capability ng bansa habang pinoprotektahan ang ating maritime territories. Para naman sa Japan, mahalaga rin ang Pilipinas dahil strategic ang lokasyon nito sa Southeast Asia. Ang mas malakas na Philippine Navy ay nakikita bilang mahalagang bahagi ng regional security architecture sa Indo-Pacific. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit patuloy na lumalawak ang military cooperation ng dalawang bansa. Sa social media naman, maraming Pilipino ang natuwa sa balitang ito. Maraming netizens ang nagsabing magandang hakbang ito para sa modernization ng Armed Forces of the Philippines. May ilan ding nagsabi na sana ay masundan pa ito ng iba pang advanced assets tulad ng submarines, missiles, at mas modernong frigates. May mga critics din naman na nagtatanong tungkol sa maintenance costs at operational expenses ng mga barko. Totoo naman na hindi biro ang pagpapatakbo ng military ships lalo na kung imported ang kagamitan. Kailangan ng sapat na budget para sa maintenance, spare parts, training, at logistics support. Pero ayon sa ilang defense observers, mas sulit pa rin ito kumpara sa pagbili agad ng brand new destroyers na sobrang mahal. Ang mahalaga raw ay magkaroon agad ng karagdagang capability ang Philippine Navy habang unti-unting pinapalakas ang local defense infrastructure. At kung tutuusin, malaking bagay na rin na galing Japan ang mga barko. Kilala ang Japanese engineering sa pagiging maayos at maaasahan. Kaya marami ang naniniwalang magiging valuable assets ang mga ito sa serbisyo ng Pilipinas. Ngayon, ang susunod na inaabangan ng marami ay kung kailan eksaktong darating ang unang batch ng mga barko at kung paano ito i-integrate ng Philippine Navy sa kanilang fleet. Kapag tuluyang naisakatuparan ang transfer, posible itong maging isa sa pinaka-importanteng naval acquisitions ng Pilipinas nitong dekada. Sa huli, malinaw na ang kasunduang ito ay hindi lang tungkol sa paglipat ng mga barko. Simbolo rin ito ng lumalakas na relasyon ng Pilipinas at Japan sa harap ng mga hamon sa rehiyon. Isa rin itong senyales na seryoso ang Pilipinas sa pagpapalakas ng depensa nito bilang isang maritime nation. At para sa maraming Pilipino, isa itong good news na matagal nang hinihintay. Habang patuloy ang pagbabago sa geopolitical situation sa Indo-Pacific, isang bagay ang malinaw, unti-unti nang lumalakas ang kakayahan ng Philippine Navy, at mukhang nagsisimula pa lang ang mas malaking transformation ng ating hukbong dagat.